Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay sa channel mo. Ako si Joseph, 30 taong gulang. Tubong Hinabangan, Samar. Naninirahan ako sa isang simpleng tahanan na nasa isang liblib na baryo ng nabanggit na bayan. Kasama ng aking asawa at 2 anak. At ang pangunahing hanap buhay ko ay pagsasaka at pangingisda. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan nung ako'y nasa 22 taong gulang. Wala pa akong asawa ng mga panahong yon. Baligaling po ako sa kabilang baryo ng mga panahong ito dahil naimbitahan ako ng mga kaibigan kong taga roon sa baring yon. Dahil may paliga dito sa baryo at kulang pa sila ng isang miyembro sa kanilang team. Nung una, naging maayos naman ang pagpunta ko sa baryo. Naging payapa naman ang buong paligid. Sa unang gabi ng paliga ay nanalo ang kupunan na aking kinabibilangan. Nang matapos ang laro, nagtungo kami ng aking mga katim sa tahanan ng isa naming teammate na si Roger. Habang naglalakad kami sa daan, masaya kaming nagtatawanan ng aking mga katim habang kinakantsawan ako ng mga ito. Mambihira ka talaga, Joseph. Haanip ka talaga. Ibang klase ka pala kapag nasa 3-point territory ka eh. Kapag pinasahan ka ng bola doon, boom! Siguradong pasok kapag tinira mo yung bola na yon. Wika ng isa ko pang kaibigan na si Eric habang napapangisi ito. O nga, paring Eric. Akala ko nga mahina itong si paring Joseph pero hindi pala. Dugtong naman ng isa pa naming katim sa sinabi ni Eric noon. Mga pare, kung hindi nyo na itatanong, magaling talaga yung si paring Joseph. Naging MVP yan sa kanilang baryo nung nagkaroon ng paliga sa kanila. Wika naman ni Roger sa mga katim namin na hindi pa nakakakilala sa akin. Opo, Sir Seth. Mahilig po talaga akong sumali sa mga paligas sa barangay noong ako'y binata pa. At bihira lamang pong matalo ang team na sinasalihan ko pero sa huli, nag-champion pa rin ito. Hindi naman sa pagmamayabang o pagbubuhat ng bangko. 3 beses ko pong napa-champion ang aming baryo sa basketball. At dahil din sa paglalaro ko ng basketball ay doon ko nakilala ang aking asawa. Unahan ko na pong yung mga taga-subaybay. Baka kasi iniisip ng yung mga taga-subaybay na tamad ako magtrabaho at puro pagbabasketball lamang ang inaatupag ko. Hindi po. Sadyang mahilig lamang talaga akong magbasketball at wala akong bisyo. Hindi rin ako umiinom ng alak at higit sa lahat. Masipag ako pag nagtrabaho. Nang matapos ng magsalita si Roger ay nangagsitawanan kaming lahat. Pero maya-maya ay bigla kaming natigilan sa pagtatawanan ng may isang binata ang biglang nagsalita mula sa aming likuran. Ito ba yung pinagmamalaki niyong sharpshooter ha? Mahinang nila lang. Tingnan na lang natin sa finals kung makakaisa pa kayo sa amin. Wika nito. Paglingon nga namin sa aming likuran ay nakita namin ang isang binatang nagngangalang Kevin. At nakita kong nakatingin ito sa akin ng masama. Os, talaga lang ha. Hindi nga kayo makaisa sa amin kanina eh. Kahit nung wala pa si paring Joseph sa team namin. Paano pa kaya kayo makakabawi sa amin ngayon kasama na namin si paring Joseph? Tugon naman ni Roger sa sinabi ng mayabang na si Kevin noon. Sa pagkakataong yun ay napikon si Kevin sa sinabi ng aking kaibigan. Kung kaya't akmang susugurin nito si Roger pero bigla itong natigilan. Dahil may bumato ng kalamansi sa kanya mula sa kung saang direksyon. Ng mga sandaling yon, kitang-kita namin na umusok ang braso ni Kevin. Nagsisisigaw ito na parabang nasusunog. Ramdam niya yung sakit at hapdi na kanyang nadarama. Dahil sa pangyayaring yon, kusang napaatras si Kevin pati na ang mga kasama nito.
at tuluyan na silang naglakad papalayo sa aming grupo. May araw din kayo sa amin mga talunan! Pahabol na wika ni Kevin noon, bago ito tuluyang makalayo sa amin. Matapos ang kaganapang yon ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakad patungo sa tahanan ni Roger. Nang marating na namin ang tahanan ng aking kaibigan, ay nagpahanda kaagad si Roger ng pagkain sa kanilang mga katuglong. Habang kumakain kami ay ikinuwento sa akin ni Roger ang lahat. At doon ay nalaman ko na kahit isang beses ay hindi pa natatalo ng team ni Kevin, ang team na aking kinabibilangan. Matapos naming i-celebrate ang una naming pagkapanalo, nangagsiuwian na ang aking mga katim nun. Ilang sandali pang lumipas ay nagpaalam na rin ako kay Roger. Pagkatapos ay sumakay na ako sa aking motorsiklo. Nagmaneho na pauwi ng aming tahanan. Sa mga gabing yon at mga gabi pang lumipas, payapa naman akong nakakapunta sa baryo ni na Roger at payapa rin naman akong nakakauwi sa bahay. Sa mga lumipas naming laban, nanatiling undefeated ang aming team. Hanggang sa dumating na nga ang championship game at doon ay nakalaban nga namin ang team ni na Kevin. Sa pagsisimula ng laban, dikit lamang ang score. Pero pagpasok ng second quarter ay hinigpitan na ng aking mga kasama ang depensa nila sa kalaban habang si Roger naman ay nag-init na sa inside shooting. At ako naman, nag-init na rin sa outside shooting nun. Nagpatuloy ang ganoong sistema hanggang sa matapos ang laro. Kung kaya't nanalo kami sa laban. At hinirang na kampiyon ang team na aking kinabibilangan. Ako ang hinirang na MVP noong gabing yon. Pero sa halip na ako ang umakyat sa stage, sinabihan ko si Roger na siya na ang tumanggap ng award. Mas deserve mo yung award na yan, bro. Di naman tayo mananalo kundi dahil sa teamwork ng team natin eh. Sabi ko pa. Matapos ang awaiting ceremony ay nagtungo kaagad kami sa bahay ni na Roger. At doon ay pinagdiwang namin ang aming tagumpay. Natapos ang aming selebrasyon. Bandang 11:00 na ng gabi. Matapos kong makapagpaalam kay Roger ay sumakay na ako sa aking motorsiklo at binagtas ang daan pa uwi sa amin. Habang nagmamaneho, nakaamoy ako ng masangsang na amoy. Pagkatapos ay bigla akong natigilan sa pagmamaneho ng biglang may isang hindi ko maintindihang nilalang na humarang sa dadaanan ko. Kitang-kita ko na parang taong itim ito. Malbalahibo. May isa aso pero dalawang paa lamang ang ginagamit sa pagtayo. Bumaba ako nun. Sabay kuha ng punyal sa bulsa. Nang akmang susugurin na ako nito, ay bigla kong nakarinig ng putok ng baril. Tuon ay bumulagta kaagad ang nilalang na yon. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko si Roger at ang mga ka-teammate ko sa basketball. Na walang awang pinapaulanan ng bala ang nilalang hanggang sa binawian na ito ng buhay. Ilang sandali pang lumipas ay bumalik na sa normal nitong anyo ang nilalang. At doon ay nakilala namin kung sino yon na humarang sa aking daanan. Yun ay walang iba, kundi si Kevin. Matapos ang kaganapang yun ay pinauwi na ako ni Roger sa aming tahanan. Agad ko namang yung sinunod. At mula nga nang mangyari ang pangyayaring yon ay lagi na akong nagdadala ng pangontra sa aswang. Sa tuwing iimbitan ako ng kaibigan ko na sumali sa paliga sa iba't ibang baryo. At ang pinaka hindi ko makakalimutang dalhin sa tuwing aalis ako ng bahay ay ang punyal na ibinigay sa akin ni Roger nung una kaming nagkakilala nito. Sa aking pagsali sa mga paligas sa barangay ay marami na rin akong nakaharap na nilalang. Kasama ang kaibigan kong si Roger. Dahil sumasama ito sa akin sa tuwing dadayo ako sa iba't ibang baryo.
Dahil doon ay naging matibay ang aming pagkakaibigan. At dahil nga sa tumibay ang pagkakaibigan namin na yon, unti-unti rin akong napalapit sa kapatid ni Roger na si Mirasol. Hanggang sa dumating na mga sandali na pati si Mirasol, sumasama na rin sa amin noon. Dumating ang isang sandali na galing kami ni Roger sa kabilang baryo. Kasama namin si Mirasol. 11:30 na ng gabi noon. Habang kami ay pabalik na sa aming tahanan, nakakita kami ng tatlong lumilipad na nilalang. May malalapad na pakpak, 2 kamay, pero walang mga paa. Sa madaling salita, manananggal. Naku, mukhang dihado tayo dito ah. 3 sila, wika ni Roger. Nang papalapit na sa amin ang 3 manananggal ay bumaba kaagad kaming 3 sa motorsiklo at hinarap ang mga nilalang na yon. Hoy, kayong 2 binata, umanda kayo sa amin. Ipaghihiganti namin ang ginawa niyong pagpaslang sa kapatid naming si Kevin. Wika ng isa sa 3. Doon ay nalaman namin na kapatid ni Kevin ang manananggal na yon. Ganun ba? Sige, subukan niyong sumugod. Kung magagawa niyong makalapit sa amin. Pang-aasar na tugon naman ni Mirasol sa 3 nilalang na yon. Dahil sa sinabi ni Mirasol ay napikon ang manananggal at sabay-sabay nilang sinugod ang dalagang yon. Pero nagulat na lamang ako nang nakita kong bigla na lang bumagsak sa lupa ang 3 manananggal. Napapahiyaw pa sa sakit ng mga ito. Nagkamali kayo ng binangga. Dahil kami, kabilang sa lahi ng mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway na may kakayahang umusal at magpadala ng palipad hangin. Maangas na wika ni Mirasol sa mga manananggal. Dahil sa akin narinig na mangha ako at nagulat sa sinabi ng babaeng yon. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung gusto pa ninyong mabuhay, ay umalis kayo sa harapan namin. Tigilan na ninyo ang pambibiktima sa aming baryo. Dahil kung hindi, uubusin namin yung lahi nyo. Sa pagkakataong yon, hindi maipinta ang takot sa mukha ng manananggal. Kung kaya't walang pag-aalinlangang lumayo ang mga ito sa amin. Matapos ang kaganapang yon ay nagpatuloy na kami sa pagbiyahe pauwi sa aming mga tahanan. At habang nasa biyahe, ikinuwento sa akin ni Roger at Mirasol na sila nga ay kabilang sa lahi ng mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway. Doon ko na rin sinabi na kabilang ako sa lahi ng mga antingerong albularyo. Pero sa kalagitnaan ng aming pagkikwentuhan, nagulat na lamang ako sa sinabi ni Mirasol. Umamin ito na meron siyang pagtingin sa akin noon. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi akalain na sasabihin niya mga katagang yon. Ha? Pero bakit ako, di ba marami naman yung nanliligaw sa'yo? Bakit hindi ka nalang mamili sa mga yon at... Natigilan ako nang biglang nagsalita si Mirasol noon. Naiba ka sa kanila, Joseph. Masipag ka at wala kang bisyo. Kaya madaling nahulog ang loob ko sa'yo. At saka nung isang araw ay napadaan kami ni Kuya Roger sa bahay niyo at nakita namin nagsisiba ka ng kahoy. Aminin ko, Sir Seth, na nung una ko palang nakilala si Mirasol, nagkagusto na ako sa kanya. Bagay na inamin ko kay Mirasol na mga panahong yon. Bali niligawan ko siya sa maikling panahon lang. At pagkalipas ng kalahating taon ay sinagot naman ako nito. Lumipas ang 2 taon ay nagpasya na kaming lumagay sa tahimik at naging maganda at maligaya naman ang pagsasama namin. Lalo ring tumibay ang pagkakaibigan namin ni Roger hanggang sa dumating ang panahon na tinuran ako ni Mirasol ng iba't ibang rasyon at kung paano magbigay ng sakit at manggamot gamit ang palipad hangin. Bagay na kaagad ko namang natutunan noon.
Ang akin namang lolo at lola at ang mga magulang ni na Roger at Mirasol ay naging matalik na magkaibigan. At dahil sa pangyayaring yon, ay nagkaroon ng magandang ugnayan ang mga antingerong albularyo at mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway sa layunin na makatulong sa mga tao. At mula nga nang magkaasawa ko, Sir Seth, ay tumigil na ako sa pagsali sa mga paligas sa baryo. Sa halip, ay nagturo na lamang ako sa mga kabataang may potensyal sa paglalaro ng basketball. Kasama na ron ang aking panganay na anak na lalaki. Samantalang yung bunso naman naming anak na babae ay kasakasama ni Mirasol sa panggagamot. Pero magkagayon pa man, nag-aaral pa rin naman sa paaralan ng mga anak ko. Bagamat hindi na ako naglalaro ng basketball, ay nananalo pa rin naman ang bawat team na nahahawakan ko bilang isang coach. At syempre, namana ng anak kong lalaki ang galing ko sa paglalaro. At na mga panahong ding yon, ay may sarili na ring pamilya si Roger at ang panganay na anak nito ay kakampi ng anak ko sa isang team. Magkasundo din ang mga ito sa lahat ng bagay. At kahit na maayos naman ang aming pamumuhay, ay hindi namin itinigil ang pagtugis at pagpaslang sa mga masasamang nilalang. Dahil alam namin, Sir Seth, na yun ang tamang gagawin para hindi makapangbiktima ng mga inosenteng tao ang mga ito.